Noong panahon ng elementary days natin, doon nagumpisa ang ating kamalayan tungkol sa ating watawat. Sa halos araw-araw na 7:00 ng umaga ay ating nasaksihan ang pagtaas ng ating bandila sa flagpole ng ating eskwelahan. At lahat ng mag-aaral, pati guro, ay sabay-sabay sa pag-awit ng national anthem habang kinukumpas naman ni teacher ang himno. Sa ating murang isip, doon nagsimulang mahubog sa ating pagkatao ang pagmamahal sa ating bansa. At ang paulit-ulit nating pag-recite ng Panatang Makabayan ay nagpatibay sa ating kaisipan ang pagka-Pilipino. Pero ang tanong, kilala ba talaga natin ang bandila? Alam ba natin kung saan siya unang ginawa at sino ang nagdisenyo? At alam mo ba na ang pambansang awit ay unang tinugtog noon nang walang lyrics? Ako si Pedro at welcome sa Timeless Pilipinas Channel. Ito ang Lumang Pilipinas, Kwentong Bandila Series. Sa episode na ito, bubuksan natin ang totoong kwento ng bandila ng Pilipinas at ng ating pambansang awit. Mula sa isang maliit na bahay sa Hong Kong hanggang sa balkonahe ng isang bahay sa Kawit, Cavite. Taong 1897, pagod, gutom, sugat, ganyan ang kalagayan ng himagsikan nang pirmahan ang kasunduan sa Biak na Bato. Bilang bahagi ng kasunduan, kailangan lisanin ni Emilio Aguinaldo ang Pilipinas, kapalit ng salaping ibibigay ng Espanya at pangakong tigil putukan. Kasama ang ilan na kanyang mga kasamahan, tumungo sila sa Hong Kong, isang bayani na exile. Malayo sa bayan na gusto niyang palayain. Sa isang maliit na bahay sa Morrison Hill Road, Hong Kong, doon niya unang inilabas. Hindi baril, hindi bolo, kundi lapes at papel. Dito, isinilang ang ideya ng bandila. Walang komite, walang design contest. Si Emilio Aguinaldo mismo ang nagdisenyo ng bandila ng Pilipinas. Isang puting tatsulok sa gilid, dalawang malaking pahalang na kulay, asul sa itaas, pula sa ibaba, at sa gitna ng tatsulok, isang araw na may 8 sinag at 3 bituin. Pero, ideya pa lang iyon. Paano siya naging tunay na bandila? May tumulong sa kanyang 3 babae. Pumasok ngayon sa kwento si Marcela Mariño Agoncillo, isang Pilipinang nakatira noon sa Hong Kong kasama ang kanyang asawa at anak. Sa kanya lumapit si Aguinaldo, bitbit ang disenyo sa papel. At ang pakiusap ay tahihin natin ang magiging bandila ng ating bansa. Hindi nagdalawang isip si Marcela. Kasama niya ang 5 taong gulang na anak na si Lorenza at si Delpina Herbosa de Natividad, pamangkin naman ni Jose Rizal.
tatlong babae sa isang banyagang lungsod. Tahimik na tumatahin ang bandilang ipinagbabawal pa noon sa sariling bansa. Ayon sa mga kwento, ilang linggo nilang tinahi ang bandila gamit ang tela na inangkat pa mula sa ibang bansa. Sa bawat tusok ng karayom, may halong takot, pagod at pag-asa. Isipin mo na lang, hindi sila sundalo, hindi sila nakikipaglaban, pero ang hawak nila, simbolo ng isang bansang ipapanganak pa lamang. Nang matapos nila ang bandila, ibinigay ito kay Aguinaldo. At kasama niya itong isinakay sa barkong USS Maculok, pabalik sa Pilipinas. Kailan ba ang unang pagwagayway ng watawat? Ang akala ng marami, unang iniwagayway ang bandila noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Totoo yon, pero opisyal na proklamasyon iyon. Mas maaga pa siyang nasilayan sa gitna ng labanan. May 28, 1898 sa Alapan, Imos, Cavite. Nagtagumpay ang mga sundalong Pilipino laban sa mga sundalong Kastila. Matapos ang labanan, itinayo ang bandila ng Pilipinas sa unang pagkakataon. Bandila ng Pilipinas, hindi ang bandila ng Espanya. Ito ang dahilan kung bakit ang May 28 ang kinilalang araw ng watawat. At pagdating ng Hunyo 12, 1898, sa balkonahe ng bahay ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, muling itinaas ang bandila, sabay ng pagbasa sa Deklarasyon ng Kalayaan. Sa ilalim ng bandilang iyon, ipinahayag na ang Pilipinas ay malaya at nagsasariling bansa. Pero ano nga ba ang kahulugan ng bawat kulay at simbolo sa bandilang iyon? Tingnan natin ang bandila, hindi lang bilang tela, kundi bilang kwento. Ang kulay asul, simbolo ng kapayapaan, katotohanan at katarungan. Pero may isa pang paraan ng pagtingin dito. Sa gitna ng giyera, gusto ng mga revolusyonaryo na may direksyon ang laban. Hindi lang sila naghahanap ng gulo, kundi naghahanap sila ng makatarungang lipunan. Ang kulay pula, alam na natin, tapang, kabayanihan, at dugo ng mga bayaning handang mag-alay ng buhay. Pero sa ating bandila, may espesyal na gamit ang pula. Kapag pula ang nasa itaas, sinyalis ito na nasa panahon ng digmaan ang bansa. Ibig sabihin, ang bandila mismo ay nakikibagay sa kasaysayan. May bersyon siya para sa panahon ng kapayapaan, may bersyon para sa panahon ng digmaan, at bersyon ng pakikiramay. Ito ay ginagawa kapag mayroong namatay na nirerespetong tao sa lipunan. Imbes na isinasagad sa itaas ng flagpole ang bandila, ito ay ipinaparada na lamang sa kalagitnaan ng flagpole. Senyas ng pakikiramay
at pagbibigay galang ng gobyerno sa namatay. Ang puti sa tatsulok, simbolo ng kadalisayan at pagkapantay-pantay. Pero may isa pang layer. Para sa maraming revolusyonaryo, ang puti ay paalala ng katipunan. Ang lihim na samahan na kadalasan ay gumagamit ng simpleng mga tanda at kulay. Halimbawa, puting panyo, puting marka, puting papel na may pulang titik. Ang tatsulok mismo, sinasabing kumakatawan din sa mga prinsipyo ng kalayaan, pagkakapatiran at pagkakaisa. Sa gitna ng puting tatsulok, nandyan ang dilaw na araw na may 8 sinag at 3 bituin. Ang araw, simbolo ng kalayaan, demokrasya at pagkamakabayan. Ang 3 bituin naman, kumakatawan sila para sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ang 8 sinag ng araw ay kumakatawan sa Maynila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, at Batangas. Ito ang mga probinsyang unang nag-alsa laban sa Espanya. Nailahad na natin ang paunang kwento sa ating watawat. Nakilala na natin siya ngayon na hindi lang basta kulaying tela, kundi tinataglay nito ang mahabang kasaysayan na bumuo sa atin bilang Pilipino. Abangan niyo pa ang mga susunod kong video para sa kwento ng bawat isa sa mga probinsyang ito. Bibigyan natin ng tig-4 na episode para sa series na ito. Simula sa panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, hanggang sa panahon ngayon. At sa mga landmark na nagkukwento ng kanilang kasaysayan para makilala nating gusto ang mga probinsyang nasa likod ng mga sinag. Pero bago tayo umabot doon, balikan muna natin ang isa pang simbolo na lagi nating kasama tuwing flag ceremony. At iyan ay ang pambansang awit.